Isipin mo ito sandali, hindi ka nanalo sa loto. Wala kang kamag-anak na mayamang magpapamana ng negosyo, wala kang milyon na panimulang puhunan. Pero one day, nagising ka at na-realize mo na lang na nakaipon ka na ng unang 1 milyong piso. Hindi biglaan, hindi flashy, tahimik lang pero totoo. Ngayon tanong ko sa'yo, imposible ba talaga yon para sa isang ordinaryong Pilipino? O sinanay lang tayo na maniwala na pang-iilan lang ang yumayaman? Kaya sa video na ito, hindi kita bebentahan ng pangarap, hindi rin kita i-invite sa get rich quick fantasy. Ang gagawin natin, pag-uusapan natin kung paano talaga ginawa ng mga ordinaryong Pinoy ang pagbuo ng kanilang unang milyon. Walang magic, walang shortcut, pero may malinaw na pattern. Kung akala mo kailangan mong maging henyo sa negosyo o swertehin sa kripto para yumaman, baka magulat ka. Kasi karamihan sa mga Pinoy millionaires, hindi rin nila inakala na aabot sila doon. Ang ginawa lang nila, sineryoso nila ang ilang simpleng prinsipyo at inulit-ulit yon ng matagal. At kung kaya nila, posibleng kaya mo rin. Una, binago muna nila ang relasyon nila sa pera. Bago kumita ng milyon ang karamihan sa Pinoy millionaires, una muna nilang inayos ang isip nila tungkol sa pera. Hindi agad negosyo, hindi agad investments. Mindset muna. Kasi kung mali ang tingin mo sa pera, kahit gaano kalaki ang kitain mo, mawawala rin. Maraming Pilipino ang lumaki na may paniniwalang okay lang basta may pambili ngayon. Kaya uso ang swipe ngayon, problema bukas. Ang mga Pinoy na nakaabot sa unang milyon, natutunan nilang huwag tratuhin ang pera bilang pangluho kundi bilang kasangkapan. Hindi nila tinitingnan ang sweldo bilang reward. Tinitingnan nila ito bilang responsibility. May common habit sila. Bago gumastos, tinatanong nila ang sarili nila. May idadagdag ba ito sa buhay ko in the long run? Hindi ibig sabihin na hindi sila nag-e-enjoy. Ibig sabihin lang, intentional sila. Hindi emosyonal ang desisyon sa pera. Unti-unti nilang tinanggal ang mentality na deserve ko ito kahit wala pa akong ipon. Pinalitan nila ng mas deserve ko ang financial peace of mind. Hindi ito overnight change. Dahan-dahan ito pero consistent. At doon nagsisimula ang lahat. Pangalawa, hindi sila naghintay na lumaki ang sweldo para mag-ipon. Isa ito sa pinakamalaking maling paniniwala ng marami. Saka na ako mag-iipon kapag tumaas na sweldo ko. Ang problema, kapag tumaas ang sweldo, tumataas din ang lifestyle. Kaya kahit lumaki ang kita, wala pa rin natitira. Ang mga Pinoy na nakaipon ng unang milyon, nagsimula silang mag-ipon kahit maliit pa lang. May ilan na 500 piso per cut-off. May iba 1,000 piso lang per month. Hindi mahalaga ang halaga sa simula. Ang mahalaga ay ang habit at consistency. Tinuring nila ang ipon bilang non-negotiable expense, parang kuryente, parang renta ng bahay o yung bill ng wifi. Hindi siya yung mag-iipon kung may matitira. Kasi kapag ganun ang mindset ay madalas wala talagang matitira. May mga pagkakataon na mahirap, may tukso, may sale, may travel, pero pinili nilang maging boring sa umpisa para maging free sa dulo. At habang tumatagal, lumalaki rin ang ipon kasi sanay na ang lifestyle nila na hindi ubos sweldo. Pangatlo, maaga silang natutong ihiwalay ang needs sa wants. Simple pakinggan, pero mahirap gawin. Needs at wants. Kailangan versus gusto. Maraming Pilipino ang alam ang difference pero hindi ina-apply. Ang mga Pinoy millionaires, malinaw sa kanila ito. Hindi sila nagpapauto sa reward yourself culture araw-araw. Alam nila na hindi lahat ng pagod kailangan ng gastos bilang kapalit. Kapag may bagong phone, tinatanong nila, sira na ba talaga ang gamit ko? Kapag may bagong trend, iniisip nila, may idadagdag ba ito sa kita ko o ego lang? Hindi sila kontra sa luho, pero timing ang mahalaga. Ginagamit nila ang wants bilang motivation, hindi bilang impulse. Kapag naabot ko ang ganitong ipon, saka ko bibilhin. At kadalasan, pagdating ng time na kaya na nilang bumili, hindi na nila kailangan. Pang-apat, hindi sila umaasa sa isang source of income lang. Isa sa pinaka-common na pattern sa mga nakaabot sa unang milyon ay ito, multiple income streams. Pero hindi naman lahat ay negosyo agad. Minsan, simpleng sideline muna like freelance o maliit na buy and sell. May mga empleyado na nagbebenta online tuwing weekend. May OFW na nag-iinvest sa maliit na paupahan habang nasa abroad. May call center agent na may digital service sa gabi. Lahat ito ay hindi glamorous pero kumikita. Hindi sila naghintay ng perfect time para magsimula. Nagsisimula agad sila sa kung anong meron like skill, oras, connection. Maliit muna sa simula. Minsan palugi pa nga pero dito sila natututo. Ang goal nila ay hindi yumaman agad. Ang goal ay magkaroon ng extra cash flow na pwedeng ipunin o i-invest. At over time, yung maliit na sideline nagiging seryosong income source para sa kanila. At doon nagsisimulang bumilis ang ipon nila. Panglima, maingat sila sa utang pero hindi sila takot sa good debt. Tandaan na hindi lahat ng utang ay masama pero hindi rin lahat ng utang ay tama. Alam ito ng mga Pinoy millionaires. Iniiwasan nila ang utang na walang balik o return on investment like utang para sa luho o utang para sa porma. Pero bukas sila sa utang na may malinaw na purpose at return. Halimbawa, utang para sa maliit na negosyo na may cash flow. Utang para sa asset na kumikita. Ang mga ganitong utang kasi ang magbibigay sa kanila ng extra cash flow. Kaya bago umutang, malinaw sa kanila
nila ang sagot sa tanong na paano ko ito babayaran at may dadagdag ba itong kita o value. Kung wala, then hindi nila ito pinapasok. Kaya kahit may utang ang iba sa kanila, kontrolado nila ito at hindi sila alipin ng interest. Ginamit nila ang utang bilang tool, hindi bilang bisyo. Pang-anim, maaga silang natutong mag-invest kahit maliit na halaga. Hindi naman required na tumalon ka agad sa stock market o sumabak sa crypto para masabing investor ka na. Ang pinaka-importanting move ay yung pag-start kahit maliit at kahit medyo kinakabahan ka pa. Yung iba nagsimula sa mas simple at mas low risk like mutual funds, cooperatives o kaya maliit na share sa business ng kakilala na pinagkakatiwalaan nila. Hindi nila hinintay na maging sobrang galing o sobrang dami ng alam bago gumalaw kasi alam nila na minsan sa pag-take ng action ka talaga natututo. Oo, may times na nagkamali sila at may nalugi. Pero hindi nila tinuring yon na failure. Parang bayad-aral lang yan sa real-world experience. Mas pinili nilang magka-experience kaysa mas stuck kakahintay ng perfect timing. At habang tumatagal, ay nagiging mas confident sila na mag-decide at mas marunong na silang pumili ng pinapasukan na investment. At dahil maaga silang nag-umpisa, mas matagal nagtrabaho ang pera nila para sa kanila. Pang-pito, hindi sila sumusuko kapag slow ang resulta. Ito ang madalas hindi pinapakita sa social media. Yung boredom, yung tagal, at yung paulit-ulit na proseso. Kadalasan kasi, ang nakikita natin highlights lang, pero hindi yung araw-araw na tahimik na action at disiplina. Yung unang 100,000 piso talaga ang pinakamahirap buuin, at yung unang 500,000 piso madalas pinaka-frustrating kasi feeling mo ang bagal ng progress kahit ginagawa mo naman lahat, pero tinuloy pa rin nila. Hindi sila araw-araw motivated at hindi rin sila laging excited, pero consistent sila. May sistema, may routine, at may non-negotiables kahit minsan nakakaumay. Tapos darating yung point na parang biglang, uy, lumalaki na kasi yung dating maliliit na steps, nag-accumulate na. At isang araw, magugulat ka na lang na yung dating maliit na galaw mo ay malaki na yung impact. Kaya ang tunay na kalaban dito, hindi kakulangan ng skill, kundi yung hindi pagsuko sa kalagitnaan ng laban. Pangwalo, may malinaw silang bakit. Hindi lang pera ang habol nila. May mas malalim na dahilan, pamilya, kalayaan, oras, at kapayapaan ng isip. Kapag malinaw yung bakit mo, mas nagiging madali ang disiplina kasi alam mo kung para kanino at para saan ka nagtitipid. Mas madaling tumanggi sa tukso, mas madaling umiwas sa biglaang gastos, at mas kaya mong maghintay kahit mabagal ang progress. Hindi nila ginawang goal ang milyon para lang may maipagyabang o may maipost. Ginawa nila itong tool para maabot ang mas malaking layunin sa buhay. At dahil malinaw ang purpose, mas tumagal sila sa proseso at mas hindi sila madaling nawawala sa track. So kung napapansin mo, walang secret formula at lalong walang magic trick. Walang shortcut din, pero may malinaw na pattern. Ang unang milyon ay hindi resulta ng isang malaking desisyon. Resulta ito ng libo-libong maliliit na tamang desisyon na inulit-ulit mo habang lumilipas ang panahon. At kung nasa umpisa ka pa lang ngayon, huwag mong maliitin ang ginagawa mo, yang maliit na ipon mo, yang maliit na sideline mo. Dahil dyan talaga nagsisimula ang lahat. Hindi mo kailangang maging espesyal para yumaman. Kailangan mo lang maging consistent sa tamang direksyon. At kung gusto mong makita ang mas marami pang practical money ideas na pang Pinoy talaga, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe at i-comment mo kung alin dito ang sisimulan mo ngayong linggo. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivational business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.